Kalasin natin ang tangke, tapos carburetor. Kalasin natin to. Hindi tayo magkakalas mga idol. Tapos tanggalin natin ang sa ASB, tapos tanggalin natin itong ASB. Tapos to, kalasin natin. Tapos kalasin natin ang exhaust gamit ang 12mm socket. Ayan. Alright. Ayan na. Tanggal na natin. Tapos dito tayo sa ibabaw sa tappet. 4 na 8mm. Ayan, nakalasan natin yung ibabaw. Kalasin din natin to, yung tatlo. Kalasan natin. Kalasin natin itong dalawa para makita natin yung timing sa magneto, yung cover. Ayan. Para makita natin yung timing, top dead center. Gamit tayo ng 17mm socket. Paikutin natin. Tapos check natin kung tama yung timing dati. Yan yung timing sprocket, yung guhit andito. Tapos dun sa magneto, ayan. Bali ang timing nito ay ito. Yan, yung may guhit. Letter T. Okay naman. Tapos tanggalin natin tong ayan, 12mm socket gamit. Tapos tanggalin natin yung timing sprocket. Ayan. Yan yung timing sprocket. Tapos patanggalin natin to. Meron dun 8mm sa ilalim. Kakalas tayo ito. Yan, socket. Dalawa kakalasin, tapos tong 12mm 4. Kakalasin natin yan. Ganitong kahaba yung nasa loob. Itinanggal natin. Tapos ito naman nut lang. Kakalasin natin yung 4. Sa nga pala, take note sa mga CV, hindi nyo mabubuksan tong cylinder head kundi tayo magtatanggal ng dalawang stud. Kaya ang gagawin natin, yung dalawang nut niya, ilalaknat natin dito. Mga idol, ilalaknat natin. Yan. Bali nakaganito, tapos maglalaknat tayo ng isa. Ito ay special nut, kaya yung pa rin dati ang gagamitin natin. Bali, kukontrahan dito, tapos hahapitan para pagka kinilas natin, makakalas siya. Ganito ang gagawin natin, kukontrahan natin. Tapos hahapitan natin tong ayan. Yun. Tapos saka nyo kakalasin para madala yung stud. Pataas na siya ng pataas. Ayan. Hanggang sa makuha nyo yan. Ganyan lang oh. Pataas na siya ng pataas, kukunin nyo yung dalawang stud. Ito na mga boss, nakalasan natin yung stud. Kaya ngayon, pwede na natin itong sikwatin yung cylinder head. Ilalabas na yan. Tanggalin natin itong nasa roller. Tapos ibutin na natin. Puro epoxy oh. Grabe. Nabaga naman gumawa nito. At puro epoxy to. Ayan. Puro epoxy oh. Grabe. Papalitan natin mga idol ng black. Lilinisin lang natin to. Ayan na guys. So kapalit tayo ng bagong black oh. Ito na. Piston kit. Siyempre may lock na, nilagay natin yung lock dito sa kabila yun, oh. Ayan. Intake dito sa kabilang intake.
Alright. Tapos gasket na original. Yun. Tapos dalawang dowel pin. Walang isa natin. Alright. Palagay na natin yung guide. Dito naman tayo sa cylinder head. Pwede tayong gumamit nito para makakuha natin yung pin, tapos tracker arm. Sa kabila ganun din. Ayan. Tapos gamit tayo ng pangkalang sa barbula para makalas natin yung valve lock. Alright. Ayan yung valve lock, oh, dalawa. Tapos yan yung barbula. Ito. Tapos may valve seal siya. Ito yung valve seal. Ito yung valve seal na papalitan, oh. Hindi siya original, kulay brown. Sa kabila ganun din. Tugasan lang natin. Ayun na. Grinding compound. Pangyayari niya, ganyan siya, oh. Makikita nyo dito mga idol kung paano siya nag-grinding compound. Yan, oh. Ayan. Ayan. Ganyan siya, oh. Ayan. Bali ito, paikot-ikot siya, yun, oh. Diba? Alright. Yung spring na matigas sa ilalim, tapos itong sa
retainer, tapos lock. Dalawang lock. Ayan. Yung mga idol, oh. Yan lang yung paglalagay, ganyan lang, oh. Right? Tapos to. Nasulay na to. Ngayon lalagay natin dito sa intake. Para kailangan walang singaw siya. Okay naman. Okay lang kahit singaw siya ng kaunti, basta wag lang yung sobrang lakas. Okay lang kahit kaunti, pero kung mas maganda, yung mas lapat na lapat yung pagkakasinta, mas maganda lalo. Pero okay na yun mga idol. Doon naman tayo sa kabila, sintahin natin. Ganun lang din ang proseso. Yan yung valve seal niya, oh. Kakabit natin. Okay na mga idol, nasinta na natin, oh. Okay na yung exhaust yan, nasinta rin na natin, oh. Makinis na. Lagay din ang barbula. Lagay yung exhaust. Tapos magkalang lang sa ilalim. Tapos lagay yung spring, yung matigas ay sa ilalim. Tapos lagay din tong retainer, lagay yung itong lock. Dalawa. Nakalagay na. Bali mga idol, ang paglalagay nga pala nito, yan, nandiyan na yung lock. Kinakamay ko lang to, malambot lang to para sa akin. Ayun, oh. Nakakabit na. Tapos tinanda naman natin ito dito para hindi magkahiwalay sa kabila. Ganon din sa isa. Parehas lang sila, kaliwat kanan lang. Tapos suot nyo lang tong lock ng ating rocker arm. Alright, hapitan nyo na. Tapos lalagay na natin. Nakakabit na nga pala yung dalawang dowel pin sa ilalim, pati yung gasket, oh. Yan, ngayon lalagay naman natin tong cylinder head. Paglalagay naman ng cylinder head, tatama nyo lang sa butas doon, oh. Dapat tanggal yung coil, kasi yung coil natin hindi basta yan matatanggal ang cylinder head kung hindi tanggal yung coil. Tapos yung timing chain isama na pataas. Yan, oh. Tapos silahin nyo yung tambutso, yung exhaust, kasi hindi na tayo nagkalas ng tambutso. Yan, oh. Ayan, ganyan lang, oh. Tapos suot na uli natin yung ating mga bolts. Ganun lang uli. Tapos yung stud isama na natin. Ganun lang din mga idol. Lagyan nyo lang siya ng lock nut kagaya nung kanina. Hanggang pumasok ng pumasok, pantay lang siya ng pantay. Yun lang. Tapos yung timing, letter T. Tapos to, nakaganyan. Ito yun, yung guhit na yan. Yung guhit na yan, nakaganyan. O ganyan lang. Tapos yun, paandarin natin. Tingnan natin kung may usok. Siyempre pag naka-timing na mga idol yan, kailangan tune up nyo yan. Bali ang clearance sa ginagawa ko dito 0.7 parehas, para mas malaki ang clearance. Pero dapat yung 0.7 ninyo talaga ay sigurado naka-feeder gauge. Yan, may clearance siya pataas baba yan. Para mas maganda yung minor, compatible at hindi loss compression. Ayan, papalitan na rin natin siyempre ng o-ring, yung original, para sure ball. Alright na. Tingnan natin.